Objectives: discuss the state accounting in the Philippines and its examples. Identify national government accounting system. Determine issues and problem in government accounting. Ito naman po yung next na part. Ang pag-adapt ng Pilipinas ng International Financial Reporting Standards mula sa International Accounting Standards Board ay naging kapaki-pakinabang para sa mga kumpanya dito. Dahil dito, mas madali para sa kanila na makipag-transaksyon sa ibang bansa dahil sa pagkakaroon ng pare-parehong pamantayan sa paggawa ng mga financial report. Ibig sabihin, mas madaling magkaroon ng tiwala at pag-unawa mula sa mga foreign investors at mga kliyente. Hindi lang ito, ang pagkakaroon ng International Financial Reporting Standards ay nagpapakita na ang Pilipinas ay sumusunod sa international na pamantayan sa accounting. Kaya't nakakasiguro tayo na ang mga kumpanya dito ay sumusunod sa mga world-class na pamamaraan at nagpapataas ito ng image ng ating ekonomiya sa buong mundo. Sa Pilipinas, marami tayong kumpanya sa loob at labas ng bansa na naghahanap ng mga accountant, lalo na sa BPO industry, kung saan maraming dayuhang kumpanya ang nagpapadala ng kanilang accounting task dito. Dahil sa pagdami ng ganitong uri ng negosyo, mas marami tayong trabaho inaalok sa mga Pilipino accountant. Ibig sabihin, mas maraming oportunidad para sa mga gustong magtrabaho o magpatuloy sa larangan ng accounting sa ating bansa. Sa Pilipinas, maraming eskwelahan tulad ng universidad at kolehiyo ang nag-aalok ng kursong accounting para sa mga estudyante, pero hindi natatapos sa pag-aaral ang proseso. Pagkatapos sa pag-aaral, kailangan mag-exam at pumasa sa tinatawag na Certified Public Accountant or CPA exam. Kapag pumasa, saka lamang sila may bibigyan ng lisensya at maging ganap na accountant. Ito ang magiging hudyat na handa na sila magtrabaho at magbigay serbisyo sa larangan ng accounting sa bansa. I will be the next reporter po. My name is Jimboy Rubio and I will, here's my topic, my part po. I will give some example of state account in the Philippines. The first one is Commission on Audit. This institution responsible for the state account in the Philippines. It's in charge of examining, auditing, and settling all accounts and expenditure of the funds and priorities of the Philippine government. The second one is the Bureau of Treasury. This is responsible for the treasury operation of the Philippine government. It handles the cash resources of the government to serve its expenditure and also manage the issues of government securities. The third one is the Department of Budget and Management. This department is responsible for the sound and efficient use of government resources for the national development. It prepared the national budget proposal for the President's approval. The fourth one is Government-Owned and Controlled Corporation. These corporation in which the government has a majority stake. They are required to submit the annual financial statement to the COA for the auditing. Last one is the local government unit. These are the provinces, cities, municipalities, and also the barangays. They handle their own budget and submit to audit by the COA. That will be all. Good day, I am the next reporter and my topic is National Government Accounting System. Ang NGAs or National Government Accounting System ay isang mahalagang hakbang ng pamahalaan sa pagpapabuti ng mga process ng pag-accounting at pamamahala ng mga pampublikong yaman. Ito ay naglalayong mapadali, mapantay at mapahusay ang mga transaksyon ng pamahalaan na naglalayong magdulot ng mas maayos at epektibong serbisyo para sa mga mamamayan ng Pilipinas.
The NGAs include a set of accounting rules, procedure, and reporting requirements that all government agencies must follow. It covers the entire accounting process, from the recording of financial transactions to the preparation of financial statement and other reports. Ang budget execution ay ang pagpapatupad ng budget ng pamahalaan matapos maaprubahan ito sa pamamagitan ng budget execution. Ang mga ahensya ay nagkakaroon ng kapangyarihan na gamitin ang mga pondo upang maisakatuparan ang mga proyekto at serbisyo na nakalaan sa kanila. Ang recording of transaction ay naglalayong talaan at ma-record ng maayos ang lahat ng mga financial na transaksyon ng isang ahensya. Ito ay mahalagang bahagi ng accounting upang magkaroon ng malinaw at tumpak na documentation ng mga financial na aktibidad. Sa pamamagitan ng pag-record ng mga transaksyon, nagiging mas madali para sa mga gumagamit ng mga financial statement na maunawaan at masuri ang mga financial na kalagayan. Ang financial reporting ay ang proseso ng paghahanda at pagpapasa ng mga period financial statements sa COA. Ang mga financial statement na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa financial na kalagayan at paggalaw ng isang ahensya ng pamahalaan. Ang audit ay isang pagsusuri o pagsisiyasat na isinasagawa ng COA upang matiyak na ang mga financial statement at transaction ng bawat ahensya ng pamahalaan ay sumusunod sa mga patakaran at regulasyon. Layunin nito na masiguro na ang mga pondo ng pamahalaan ay ginagamit ng wasto at na ang mga financial statement ay nagpapakita ng patas at tumpak na impormasyon. Ang accountability ay nagpapahiwatig na ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa kanilang mga financial na decision at aksyon. Ang mga resulta ng audit kung saan sinisiyasat ang mga financial statement at transaksyon ng pamahalaan ay ginagamit upang matiyak na ang mga opisyal ay sumusunod sa mga patakaran at regulasyon sa paggamit ng pampublikong pondo. That's all. Thank you. So magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Earth J. Morbid. Ang aking pong topic is issues and problems in the government accounting. Well, a government accounting system like the National Government Accounting System or yung tinatawag po nating NGAS in the Philippines are designed to promote transparency, accountability, and effective management of public resources. They do face several changes. So even though NGAS has promised many good things, they still have challenges, issues, and problems that are in need of quick action. So next is, ito po yung, here are some of the common issues. So number one is indicate system of processes. So in the office of NGAS, ang mga computer daw po ay de-updated and are used since the 2010s, kaya mabagal ang process. At nahihirapan mag-adjust ang mga personnel if kinakailangan nila ng mabilisan na pagpapasa ng files at ng datas. So next is a lack of trained personnel. So since most of the people in the Philippines are know the job based on the description, only they are trained only for a few times, kaya parang ang mga bagong empleyado ay nangangapa sa dilim pagdating sa mga trabaho. They were not trained properly. So next po is corruption and fraud. So we all know na mayroong corruption sa ating bansa at sa mga organisasyon, lalo na sa mga government sectors, kaya dapat ay ayusin ang pagpili sa mga pagkatayo sa taas at alisin yung mga korupsyon. So magandang araw po, Ma'am Jen. Ito po yung part ng aking report. Number 4. Inconsistent application of accounting standard.
Although the NGAS has standardized the accounting procedures, there are still instances where these standards are inconsistently applied across different government agencies, which is ang inconsistent application of accounting standard daw po ay bagamat nag-standardize ng NGAS ang mga pamamaraan ng accounting, mayroon daw pong mga pagkakataon pa rin na kung saan ang mga pamantayang ito ay hindi pare-parehong inilalapat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o every government agencies. So number 5 po. Number 5, transparency and accountability issues. Even with the implementation of NGAS, issues of transparency and accountability persist. There may be instances where financial information is not readily available to the public, or the information presented is not easy understandable. So, kahit na sa pagpapatupad ng NGAS, nagpapatuloy daw po ang mga issue ng transparency at pananagutan nito. Maaring may mga pagkakataon daw po na kung saan ang impormasyon sa pananalapi ay hindi madaling makuha sa publiko o ang impormasyon ay ipinakita ay hindi madaling maunawaan or understandable. So last po ng aking report ay budgetary constraints. Many government agencies face budgetary constraints which can affect their ability to upgrade their accounting system, hire and train personnel, and implement effective financial management practice. So dito naman po ay sinasabi dito na maraming ahensya ng gobyerno ang nahaharap sa mga hadlang sa pagdating sa budgetary na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang i-upgrade ang kanilang sistema ng accounting na kumuha at magsanay ng kanilang mga tauhan at magpatupad ng mga epektibong kasanayan sa pamamahala sa pananalapi o financial management practices. Yun lamang po ang part ng report ko. Maraming salamat po.